Pakinggan natin ito. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Boses lang at walang video ang inilabas na pahayag ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya ng mga dating miyembro sa pagdinig ng Senado. Gawa-gawa at paghahabol lang daw sa kanya ang mga alegasyon ng rape at sexual abuse. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Napahiya, ngayon binayaran, at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya. May banta raw sa kanyang buhay kaya nagtatago na raw si Kibuloy. May patong na raw kasi sa kanyang ulo bunsod ng arrest warrant sa Amerika para sa 43 kaso ng sex trafficking, fraud, coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Kaya kahit raw nasa Pilipinas, sinesurveillance na raw siya umano ng FBI at CIA ng Amerika. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Mainit rin ang birada. Okay, so magbigay tayo ng kaunting reaction dito. Actually, naaliw tayo dito sa sinasabi ni Kibuloy. Yung mga yung mga allegation niya, yung mga iba't ibang allegation na tungkol sa kanya ay gawa-gawa lang kasi nga daw pinag-aagawan siya, kaya yon nag-uunahan yung mga babae na alam na ninyo para daw siyempre yayaman sila. Okay. Pero pag i-analyze mo talaga, medyo malaking kalukuhan. Okay? Kaya sa nakikita natin, talaga may katotohanan yung mga allegations sa kanya. Sexual abuse, rape, at saka iba pa, no? Yung sa Amerika, yung pag-smuggle ng maraming dollars, na yan ay bawal sa batas ng Estados Unidos. So yan, nakasuhan sila. Bagamat may umamin para siya ay malibre, Okay. Ngayon, ganito ang nakikita natin. Okay. Si Kibuloy sa ngayon ay parang takot na takot dahil ang CIA daw, yung ng Estados Unidos, FBI, yung mga dito sa Philippine government ay nagsabwatan daw para siya ay i-down. Okay. Ngayon, dapat niyang isipin na walang kinalaman ang politics dito. Ang ugat talaga ng kanyang yung pag-file ng complaint sa kanya ay yung mga ginawa niya noon pa. Halimbawa, yung mga kaso niya sa United States, wala naman pakialam ang Philippine government doon o walang pakialam ang mga Pilipino doon. Kasi nangyari yun sa Estados Unidos. Pagkatapos sa pagkaalam natin, based kasi halimbawa sa movie, ganon, yung kaso ng mga talaga Amerikano, talagang seryoso sila. If you commit offenses, di see to it na yun ay pagbayaran mo. Pagkatapos, marami yung mga cases. Kaya, dapat talagang harapin niya, wag nang complain na ganito na yung dinadown siya. Okay? Pagkatapos, bakit siya matatakot? Di ba? Siya yung Son of God. Siguro,
itaas lang niya yung kanyang kamay, yung mga CIA, matatakot na yan. Imagine, mapahinto niya ang lindol, mapahinto niya yung ulan, yung bagyo. Okay, so talagang napakalaking kalukuhan talaga yung ginawa ni Pastor Kibuloy. Nakakahiya sa buong mundo. So imagine yung rason niya na pinag-aagawan siya. Ay nako, unang-una matanda na yon. At saka it's parang more than 100 ang less than zero ang possibility na mangyayari yon, na they are after the money, kaya ganun ang nangyari. Yung mga nag-complain talaga, they suffered abuse, kaya yun, nagko-complain sila. Okay, yung mga sinampal niya, yung mga sinapak niya, nagko-complain yun dahil nga gusto nila mag-seek ng justice. Ano naman ang halimbawa, yung ordinaryong hardinero na nag-complain siya para mabigyan ng pera. Kung sakaling halimbawa yung property ni Kibuloy ay makukuha nila, so impossible na mangyayari, parang maling-mali, taliwas ito sa possibility. Kaya ang maliwanag ay ganito, sa dami na ng mga kasalanan ni Kibuloy, ang langit ay naniningil na. Dapat ma-stop na kung itong mga pag-aabuso. Naawa ko doon sa yung napanood ko na matanda na OFW. Lahat ng pera niya ay ibinigay na kay Kibuloy dahil daw dyan sa kung ano-anong pangako. Hindi natin siya masisisi kasi nabudol nga eh. Pero sana hindi mangyari yun. Nakakaawa. Matanda na siya, na-disconnect yung relation sa family. Pagkatapos ang naiwan sa kanya puro utang. So nakakaawa. Bagamat siyempre may kasalanan din dyan, bakit ka pa budol-budol? But sabi nga natin, tayong mga Pilipino ay very religious, so susunod tayo sa kung anong mga natin. But ang eleksyon ay dapat naman mag-isip-isip tayo. Imagine, halimbawa, itong si Kibuloy, sinasabi na siya, sa ngayon siya yung Kristo. Ay malaking kalukuhan yan, malaking kabulahan yan. Okay? Si Kristo ay nag-iisang si Kristo, ang anak ng Diyos. Forever yan, hindi yan magbabago, hindi magiging Kristo si Kibuloy. Hindi mangyayari na si Kibuloy ang daan, ang katotohanan, ang buhay, at sa kanya ka lang dadaan para makapunta sa Ama. Malaking kalukuhan yan. Si Kristo lang yan, Okay, kaya itong mga followers ni Kibuloy, mag-isip-isip na tayo. Okay? Yung ibinibigay ninyo kay Kibuloy, gamitin na yon para sa inyong pamilya, o kaya pagtulong sa iba. Walang katuturan, talagang ano ba yung yung pangluloko
mundo, scoundrel. Alam niyo ganito, parang may relation, ano? Ang mga pinatay ni Hitler na Hudyo ay 6 million. Okay, ngayon, ang mga followers ni Kibuloy ay 6 million. So, parang gano'n na ang kuan, ano? 6 million yung napaniwalaan sa mali. Okay? Pagkatapos Hitler, 6 million yung pinatay. So, parang may correlation kung tignan mo yung number. Okay? So, salamat.